gabi sa ating lahat. Alam ko, pagod na kayo. Sino na gusto matulog? Asan naman yun? Yung hanes. Yung hanes, wala ba? Okay yan, mahaba pa ito eh. Huwag nyo mulay kayo na, minsan ang buhay unfair. Sino sa inyo ang palagay nyo ang buhay unfair? Asan naman? Ayun, ito yung mga hanes ng tao. Ano? Ito yung mga hanes ng tao. Minsan, sa ating mundo, physical pa lang na nyo, may pogi, may maganda, may trying hard. Tumingin sa tabi yun. Sabihin yung, kawawa ka naman. Yung iba, pogi, maganda, artistahin. Diba? Pang telenovela. Ang Daniel Padilla ba yun? Yung kakumao ko. Daniel Padilla. Yung iba naman, pang-horror movie lang. Ganun talaga ang buhay. Life is unfair. Pag minsan, matangkad. Iba matangkad. Sino sa yung piling matangkad? Iba naman, maliit lang. Iba matapos ang ilong. Kung tumigay sa mga Amerikano, matapos ang ilong. Yung iba, parang daanan ng puson. Marami mga Pilipinong ganun. Ang buhay kasi, hindi naman fair lagi. Yung iba, may magandang ngipin. Yung iba, parang hagdang-hagdang palayan. Yung ngipin. Kasi natakot doon, hagdang-hagdang palayan. Ganun ang ngipin. Sa katalinuhan, naroon naman namin sa school. May mga matalino, may nagmamatalino, may try na lang na maging matalino, pero nakakaunawa agad ng lesson, taas ng kamay, nakakasaw na, lagi nilang siya may alam ng sagot. Pero naman yung tahimik lang, nasa kanila. Kasi, totoo lang, hindi na maintindihan yung lesson. Totoo lang, nahihirapan siya kasi si teacher English ng English, nakakasaw, diba? Pwede na mag-Tagalog. Pero nag-English. Sa katalinuhan, merong mga marunong, merong mga madaling turuan, pero may mga talaga namang mahirap turuan. Kahit saang lugar sa mundo, ganito talaga ang buhay. Hindi pantay-pantay. Sa lahat ng aspeto, estado ng buhay. Sumaiba na pupunta ng school, may mga baon. Iba, 20 pesos. Iba, 100 pesos. Yung iba, 1,000 pesos ang baon sa school. Yung iba, muna. Pag-recess, yung iba, yung mga estudyante may baon, yung recess yung paborito nilang subject. Kasi may pangbili ng merienda. Yung iba, kasi walang baon, ayaw nila ng recess. Kasi nakikita na wala silang pambili ng baon. Wala silang pambili ng pagkain. Sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi pantay-pantay ang tao. Ngayon gabi, meron ako i-provide sa inyo. Isang lalaki, kilala ko ito. Yung kanyang buhay ay namuhay siya at lumaki sa inggit. Lumaki siya sa inggit. Ang tatay niya lasinggero. Magnanakaw. Ibig sabihin magnanakaw, dinanakawan niya yung pamilya niya. Imbis na ipangkain nila ng pamilya niya, tinutok na niya sa kali. Nililibre niya yung kanyang mga kaibigan. Pang-alak. Magnanakaw talaga, dinanakawan niya yung kanyang sariling pamilya. Nananakit na kasama. Itong tatay nito, paborito siya ng kanyang pamilya dati. Gusto ng tatay niya na maging engineer siya. Kasi matalino nga naman. Ang problema, matalino din sa kalokohan. Ng babae, inom, droga, nagsugal, kaya pinagkanunong siya ngayon ng kanyang magulang. Ang problema, pati yung kanyang pamilya pinagkanunong. Kasi naman, black sheep nga siya. Black sheep yung tatay niya. Ibig sabihin, yung ibang mga kapatid niya nakapag-aral, nakapag-abroad, samantalang yung tatay na to, nakakaya. Nakakaya talaga. So, kinakaya ng buong pamilya. Ang problema, pati yung anak na to, yung panganay sa anim na magkakapatid, nararamdaman niya yung tingin ng kanyang mga kamag-anak. Ay, anak niya, di ba? Sigurado walang patutunguhan niya yung buhay niya. Sigurado magiging katulad niya ng kanyang tatay. So, namuhan siya, itong batay nito, lumaki siya na naiingit sa kanyang mga kapwa, sa kanyang mga kapwa estudyante. Kasi yung mga estudyante, may baon, may mga
bagong bag. Minsan itong estudyante na to, pasukan, nakita ko talaga yung bag niya. Pang-babae. Pang-babae. Yung bag niya. Kasi wala silang pambili. Yung nanay nila, sa gabi, payat yung nanay nila eh. Sa gabi, nagpagawa ng kakanin para rin pambili ng pinamagahan. Sobrang hirap nila kasi nanakaw yung tatay, nanakaw yung sarili ng nila. Para lang makain sila, yung nanay, laging namumutang ng bigas sa katibahay. Para lang may pagkain. Para lang may pagtuloy tubog. So, yung nanay, parang siya yung tumatayo, haligi ng pamilya. Hanggang sa dahil siya na lang yung nagtatrabaho, nagkaroon siya ng TV. Ano yung TV, di ba? Hindi yung TV na sinisipin natin. Tuberculosis. Nagkaroon siya ng TV. Yung bata na to, alam niya na hindi siya makakaalis. Alam niya at tanggap na niya sa kanyang buong buhay mula pa pagkabata na hindi siya makakatulong ng kuleyo. Wala nga silang pagkain. Wala nga silang pambili ng bigas. Magkukuleyo pa. Nangangarap ka pa ba? Wala siya ng pag-asa. Wala siyang yung kinabukasan niya parang madilim, parang naglilim na, parang siyang naglalakad sa isang tunnel, tapos walang liwanag na nakikita sa dulo ng tunnel na yun.